Sabi ng isang tatay, tanong niya, Father, bakit kailangan magsimba linggo-linggo? Bakit kailangan magsimba sa araw ng mga pinangingin? Kaya nga, ang sagot ng isang tatay sa kanila pag-uusap, sabi niya, Father, para maging payapa ang buhay ko, kapag nagsisimba ako, hindi ako napapagalitan ni Mrs. Sabi ng isang tatay. Sabi naman ng isang tatay, Father, para mayroon akong basbas sa trabaho. Sa trabaho ko. At ligtas ako sa aking biyahe sa araw-araw. Pero mayroon isang matanda na nagsabi, sabi niya, alam niyo, nung bata ko, hinahatag ako ng nanay ko papuntang simbahan. Ngayon, nung nawala na siya, wala rin sa akin nanghihila. Wala na sa akin humihila. Kaya kusa na lang ako pumupunta sa simbahan. At meron naman isang sabi ng isang tatay sa kanilang grupo, Father, nagsisimba ako linggo-linggo. At tahimik. Pagkatapos sinabi niya, nagsisimba ako dahil mahal ko ang Diyos. Pero mahal ko rin yung aking asawa. Mahal ko rin yung aking asawa. Kasi siyang gumigising sa akin tuwing nagsisimba kami sa linggo. Mga kapatid, maaaring may katotohanan. Maraming dahilan kung bakit nagsisimba ang tao. May nagsisimba dahil nakasanayan niya. Nakasanayan niya. May nagsisimba dahil obligasyon. Talagang obligasyon natin to. Whether we like it or not, kailangan natin magsimba. Kailangan natin magsimba. Lalo kung araw ng linggo. Kaya yung hindi nagsisimba, pag nag-umpisa sila, sasabihin, kahit tayo rin, sabihin, Father, hindi ako nagsimba ng isang taon, kaya mangungumpisal. O kung hindi nag-umpisal ng isang ilang taon, 10 taon. Sabihin, Father, parang 10 taon din hindi ako gaanong nagsimba. Bilang yon, kasama natin yan sa obligasyon na kailangan natin magsimba. At mamaya sasabihin ko kung bakit. No? Kaya, yun, nagsisimba dahil may kahilingan. Nagsisimba dahil mayroong problema. Nagsisimba dahil ayaw mapagalitan sa bahay. Meron din gano'n, no? Sa ating mga pamilya. Ngunit lalo para sa ating may mga tatay dito, may mga nanay, no? Hindi madali ang buhay. Marami sa ating mga lalahanin sa buhay. Dahil marami tayong responsibilidad. No? Pagkatapos ito ng misa nito, uwi tayo sa bahay, isipin na, anong ulam mamayang tanghali? Pre-breakfast muna, no? Isipin na yung breakfast. Tanghalian, merienda, hapunan, kang kukuha para bukas, namamasahe, nag-start ng school. Nag-start ng school? Monday. Sa Monday, no? Yun na, simula ng mga bilangan, no? Excited ng mga bata. Yun, maraming kahilingan tayo. Marami tayong mga responsibilidad. Mayaring bayarin, no? Maraming ang kinabukasan ng pamilya, no? Madalas, ng mga magulang, tahimik lang sila, no? Matahimik na lang sa maraming inaalala. Kaya nga ang simbahan ay hindi lamang lugar ng obligasyon. Ito ang lugar. Kahit na ganito yung ating simbahan, lugar to ng ating pagdarasal. Lugar ng pag-asa. Kaya pumunta tayo, kahit ganito to. Nakakawa tayo, ay, salamat sa Diyos. Pakiramdam ko nga, kahit ganito to, mataas yung sili. No? Nakakahinga tayo. Kaya kung paano ang sasakyan ay nangangailangan ng gasolina, kahit mahal ngayon, pero din ang ating kaluluwa. Kailangan natin ng biyaya ng Diyos. Amen? Kailangan natin ng biyaya ng Diyos. Kailangan natin yan sa araw-araw. Kaya nga, mayroon itang sa atin nagsabi sa akin, Father, nung bata ko, akala ko napakalakas ng tatay ko. No? Nung sabi niya, ngayon ako ay tatay na rin. Sabi niya, sa kung nalaman, hindi pala lakas ang sekreto ng Ama. Hindi lang pala lakas. Saan ang gagaling kanyang lakas? Magdasal. Mga tatay, karamihan, mga nahihiga. Sa ating parokya, pag umaga, maraming mga tatay nagdarasal ng walang tao. Isa yan sumusulpot doon sa dibar. Mga alas 6, umadaan, nagdarasal. Mayayain sila. No? Yun. Kaya sa ating, balikan natin ang Ebanghelyo ng ating pinagdiriwang ngayon. Ang lakas ng ating paglalakay sa ating buhay ay Eucharistia. Eucharistia. Just imagine, kumakain tayo araw-araw, Lunes to Linggo,
breakfast, merienda, lunch, merienda, dinner, and merienda panswarsoran. Pero ang Eucharistia, ang obligasyon, obligado lang kayo, no? Maliban sa pare, isang beses sa isang linggo. Yun lang. Yun lang. No? Just imagine mo, nagugutom tayo, time to time. Pero kumakain din tayo, time to time. Pero ang Eucharistia, isang beses lang. Isang beses lang. Sa isang linggo, o kaya sa mga araw ng mga pinangingili. Pero the obligation is only Sunday. Sunday at mga araw na pinangingili. Diyan natin susustain yung ating kaluluwa. Lagi ko sinasabi sa mga minsa ko, na, alam nyo, hindi tayo nagmimisa dahil ang ating yumao ay pumanaw na para sa kanyang kaluluwa. Tayo din sa atin. Dahil meron tayong kaluluwa. Kaya tingnan mo yung katabi, may kaluluwa ba? Yes. No? Meron tayong kaluluwa. Sa oras ng ating kamatayan, mamamatay yung ating katawan. Pero yung ating kaluluwa ay buhay. No? Buhay. Kaya kailangan natin ng sustenance din sa araw-araw. As we sustain also our body, i-sustain din natin yung ating kaluluwa. I-sustain din yung ating kaluluwa. Kaya mga kapatid, hindi natin maintindihan ang katawan ni Kristo. Mamaya makita natin, tinapay siya. Pero ayaw at sa gusto natin, katawan at dugo ni Kristo. Yung tinapay at alak, magiging katawan at dugo ni Kristo. Kaya may sinatawag sa wikang Latin, ex opera operato, ex opera operantes. Gumagana, nag-i-effect, kahit yung utak natin, yung isip natin, nagsasabi, tinapay ka lang. Pero katawan ni Kristo yan. Maraming kasaysayan sa simbahan na nangyari. Alam niyo, pumunta ako nung nag-aaral ako sa Italy, ang tawag ng lugar, Orvieto. No? Orvieto. Yung lugar na yun nagkaroon ng himala ng Eucharistia. Dahil mismo din yung pare ay nag-alinlangan siya sa kanyang sarili habang sinisilibrate ng misa. Yung tinapay, naging katawan, naging laman. Yung alak, naging dugo. Hindi lang yung pare na nag-alilang, pati yung nagsimba. At alam niyo, nahulog yung nandoon sa floor, sa tiles, tinakpan yun ng glass. Napaalala na, naging dugo. Nakakapangilabot, nakita mo yung mga larawan at saka yung mga remains. Na naging katawan, naging dugo ni Kristo nang dahil sa pag-aalilangan ng tao. Kaya gumagana, hindi tayo naniwala, nag-iisip tayo ng pagdududa ng pag-aalilangan. Yun ang katawan ni Kristo. No? Katawan ni Kristo. At dugo ni Kristo. Kaya mga kapatid, ang Eucharistia ay hindi lang gantimpala para sa perpekto. Hindi tayo mga perpekto, hindi nga. No? Ito ay pagkain para sa mga naglalakbay. Sino naglalakbay? Tayo. Tayo naglalakbay sa lupang babaw na ito. At ito ay lakas para sa ating mga napapagod. Lakas para sa mga pinanghinaan ng loob. At buhay sa mga naghahanap ng Diyos. Amen? Amen. Naghahanap tayo ng Diyos. Lahat po tayo. Kaya nga, mga kapatid, sa bawat misa, lalo na tayong mga nanay, mga tatay, mga anak, no, na dumadalo sa pagdiriwang, huwag na lang tayong dumalo. Lumapit tayo kay Jesus, no, ng buong puso. Sapagkat hanggang ngayon ay inuulit niya ang kanyang pangako. At anong pangako ni Jesus? Ako ang tinapay ng buhay na bumaba mula sa langit. Ang kumakain ng tinapay na ito ay mabubuhay magpakailanman. Kaya kung gusto natin mabuhay yung ating kaluluwa at tayo magtamo ng buhay na walang hanggan, kumain tayo ng Eucharistia. Amen. Amen.